nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung una niyang posisyon na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito. At ito ay kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco na malamang. At merong intriga ngayon na maaaring pumalit kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit nasa kangkungan ngayon at papunta na talaga sa bagoong itong alyansa Dito ng sa bagong komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga, pabor dito kay VP Sara o magiging ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan na magpapakatuta sa administrasyon. Si Erwin Tulfo, na inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections kuno. At si Lito Lapid na wala namang paninindigan yan, no? Pero yung 3 na nahalal dyan, no? Si Tito Soto, si Ping Lacson, at pangatlo si Pia Cayetano, have proven in the past na sila ay independent senators. Hindi sila partido. They are not partisan, no? At makikita nyo sa analysis ko, 5 kay Duterte, 2 lamang kay Marcos, 3 independiente, at 2 sa Liberal Party, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sa komposisyon na ito, pag dinagdag mo yung nandoon na, katulad ni na Robin Padilla, ni Alan Cayetano, ay para sa akin, no? Si Mark Villar, no? Nakakasyam na ang Duterte kung yan ay makakarating, Jay, sa botohan para i-convict ang Vice President. Pero sa pananaw ko, malayo pang pag-usapan yun eh. Dahil yung proseso ay questionable sa pamamagitan pag hinalintulad mo sa ating konstitusyon. Unang-una, sinasabi ng konstitusyon na pag may dinulog na reklamo, hindi na pwede magdulog ng iba pa until after 1 year. Yung sinumite ng mababang kapulungan ay hindi lamang pangalawa, hindi lamang pangatlo, kundi pang-4 na reklamo na sila mismo ang nagkuntsa-kuntsaba doon, nagpalitan ng kwarta at pork barrel at minadali nila ang proseso at diniretso nila sa Senado. So dapat, kung talagang i-impeach si Sara on the basis of this 4th complaint, ay dapat maghintay pa sila ng 2029, 2030. So yun, hindi yung unang reklamo ang idinulog. Questionable. Pangalawa, may nasasaad sa ating saligang batas na ang giya ng bawat Congress, ang business
ng bawat Congress, ang liderato ng bawat Congress, ang agenda ng bawat Congress, at ang termino ng bawat Congress at mga regulasyon ng bawat Congress ay nagte-terminate at the end of the session. Ito ay sinumite sa 19th Congress. Sa makatuwid, malinis na malinis dapat yung 20th Congress na magsisimula. O, ngayon sa bagong komposisyon ng Senado, ano napipinto? Ang nakikita ko dyan, mag-i-elect sila ng bagong Senate President. Mag-a-adapt sila ng bagong rules. Mag-agenda sila ng mga bagong priorities. O, di dapat dyan din inisumite ang impeachment case ni Sara. So yan ay double whammy na kailangan ay hakbangan ng isang impeachment trial bago pa man mapunta doon sa kung boboto sa conviction o hindi boboto sa conviction. Pero para malinaw lang, Kaado, so malinaw na para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado para hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya. Yun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nilang propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabaligtaran. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo vice president. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang ng nagkukontsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakontsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong, lahat na kay Sara Duterte. Kaya ito ay welcome because meron na ngayon nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they are already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na na-attendnan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. At tandaan niyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may bust ng Presidente. At buo ang sertifikasyon ng
Commission on Audit na malinis ang audit na naganap in favor of our Vice President as Secretary of Education. Kaya yan ang mga kalokohan. Kaya ngayon pa lang, mapapansin ninyo, medyo nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung una niyang posisyon na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito. At ito ay kinukumpirma ng kanyang campaign manager na si Toby Chanco na malamang. At merong intriga ngayon na maaaring pumalit kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez ang dahilan kung bakit nasa kangkungan ngayon at papunta na talaga sa bagoong itong alyansa ng bagong Pilipinas.